Hey Sisi, wake up na! 11 a.m. yung call time natin. I heard from the news na traffic somewhere along Ayala. We might get late. Alas 9 na. Si Carla yon, best friend sister-in-law ko. Oh yeah, I will. I'm already awake na. And that's me shouting inside my room. My very private room na no one is allowed to enter, even my best friend Carla. Pinauso ko yun 5 years ago. Nung gumuho ang mundo ko at nagmistulang panibagong mundo ko ang kwartong ito. Kwarto na dapat ay kwarto namin ng mag-asawa. Asawa ko for one day, si Carlo. Carla's identical twin who passed away 5 years ago. Good morning, baby! Sabi ko habang nakangiti ng pagkatamis-tamis sa isang napakalaking litrato sa tabi ng kama ko. Sabay ikot ako ng paningin sa paligid ng kwarto. Puno ng larawan, lahat yon puro pictures ni Carlo. Literal na puno ito ng larawan dahil ultimo kisame at dingding ng kwarto ko ay nakadikit larawan ni Carlo. 5 years, baby. 5 years ka nang wala pero I still can't get over you. I love you. Still, I always will. Baby, puntahan kita mamaya ha. Hintayin mo ko. Nagpunas na ako ng luha at bumangon na. Carlo Gonzalez, the love of my life. But unfortunately, he died to an accident the day after we got married. I was 18 then pero we both decided to get married that early. Since high school pa lang naman ay sweethearts na kami. We've been together for 4 years bago namin naisipang magpakasal. Yes, I was 14 nung naging boyfriend ko si Carlo. Nag-iisang anak lang ako and my parents are both working abroad. Matagal na akong dapat nasa States pero dahil kay Carlo, nag-decide akong huwag sumama sa parents ko. I live with Carlo since then. Pero we didn't sleep on the same room. I was with Carla. We shared the same room since we're best friends naman. Wala namang tutol sa relasyon namin at sa pagsasama. Dahil inihabili naman ako ng mga magulang ko sa parents ni Carlo. At kampante sila dahil magkakaibigan sila. Bumangon na ako para maligo at pagkatapos ay sandali kong tinignan ang aking sarili. Baby, look at me now. Ang ganda-ganda ko. Sayang, wala ka. You should have seen how other guys stare at me. And then, you'll tell them that's, hey, she's mine. Madalas ko ng routine yon ang kausapin ang sarili. Pertaining na kausap ko si Carlo. Bumaba na ako at sinabayan kong kumain si Carla ng cereals. Curls? Oh, sagot ni Carla. Can you just make me an excuse? I'm not in the mood for the shoot right now eh. No, maiksing sagot ni Carla. Alam naman kasi nito ang talagang reason ko. Carlos naman eh, pag nalaman ni Carlo yung mga pinaggagawa mo sa akin, magagalit yun. To think nakakambal ka niya tapos gusto mo akong makipag-date sa iba. Thea, can you just move on? I'm sure Carlo will understand me and thank me for pushing you to be happy again. You know what? I love you. You're my best friend and my sisters. But let's not be hypocrite. Hindi pwedeng tayong dalawa na lang forever. You need to be happy. And Carlo wants you to be happy. Besides, it was just a date. Kung ayaw mo sa kanya, di wag. Akin na lang. Okay, pero magpapaalam muna ako kay Carlo.
before proceeding the venue, just text me na lang kung saan. Asar na sagot ni Carla. Matagal na kasi niya akong sinasabihan na mag-move on na at humanap na ng lalaking makakapagpasaya at magmamahal sa akin tulad ng pagmamahal ni Carlo. Alam ni Carla na mahal ko pa din ang kambal niya at masaya siya doon, pero ayaw niyang maging makasarili at itali ako kay Carlo na wala naman na. Ilang minuto pa din ang lumipas at umalis na kami gamit ang kotse ni Carla. Hindi na masyadong matraffic kaya nakarating kami ng maaga sa set at natapos agad ang shoot namin para sa isang commercial. Part-timer lang ako dahil nag-aaral pa ako. Huminto kasi ako ng pag-aaral nung namatay si Carlo. Dahil sa sobrang depress ako, halos 3 taon din akong nagmukmuk sa bahay. At nitong nakaraang 2 taon lang ako ulit nakisalamuha sa tao. Nag-aral ako uli at nag-part-time na model para malibang. Sisi, ihatid muna kita sa school mo tapos dediretso na ako sa pictorial ko. Sabi ni Carla. Magta-taxi na lang ako. Asa ka naman girl na pagtataksihin kita, no? Baka mamaya sa iba ka pa pumunta o di ka pumasok eh. Susunduin ka pa ni PJ mamaya. What? Anong susunduin? Diba sabi ko, just text me na lang kung saan, then I'll go there. Carla naman, you're ruining my life. Alam mo namang marriage ang civil status ko at sa school, tapos ipapasundo mo ako sa PJ na yun. Sa mayabang na PJ na yun. Yeah, they know you're married, but they know naman na my brother is already dead. So what's the matter, Sisi? And correction, PJ is not mayabang. Whatever. Hi Carla, kung di lang kita mahal, baka nasabunutan na kita sa pagiging pakialamera mo. Tara na nga. Sa school, ayaw ko na sanang matapos ang last subject ko dahil hudyat na yun ang pagpasok ko sa isang sitwasyong pinakaiiwasan ko for the past 5 years, ang makipag-date. Agad kong binasa yung text. Hey Cici, nandiyan na daw siya waiting for you at the parking lot. Be there, okay? And be nice to him. Okay class, that's all for now. Sabi ng instructor ko na isang major subject ko. Agad na akong tumayo at kinuha ang gamit ko nang may biglang humarang sa akin. Hey, hatid na kita. Si Francis, isa sa mga umaaligid sa akin since I am super hot and beautiful. Of course, I'm smart. No thank you, I have my car. I'll drive you home na lang. No thanks, naiinis na ako. Sige na, Thay, please. Thay, what the fuck did he just said? Thay? My goodness, si Carlo lang ang tumatawag sa akin noon at walang ibang pwedeng tumawag sa akin noon. Sa inis ko, can you just get out of my way? I have a date pa and he's already waiting for me outside. Oh my god, date? Seriously? Nasabi ko ba yun? Fuck, para ko na ding sinabi na masaya akong makikipag-date sa PJ yabang na yun. Ay, letya naman kasi tong Francis na to, ang kulit kasi. Nagulat si Francis sa sinabi ko kaya wala na itong nagawa kundi ang padaanin ako. Naiwan itong tulala. Dali-dali naman akong umalis dahil hindi ko na alam kung paano sasagutin ang mga itinatanong niya. At hindi ko na din alam baka kung ano pang maisagot ko dito. Nakarating na ako sa parking lot. I saw the same red car na nakabanggaan ni Carla a few weeks ago and it was PJ's car. Buti na lang at gasgas lang nangyari sa mga kotse namin. I was drunk kasi. And that's the reason why I named PJ as PJ Yabang. Kung ano-ano lang naman kasi ang pinagsasabi nito sa akin noon, magkabanggaan kami.
Magkatinginan kami ni Carla. We were both drunk pero parang nawala bigla ang espiritu ng alak sa amin. Halos mauntog ako sa dashboard while si Carla naman ay nauntog na talaga. Ngunit hindi ganun kalakas. Carl, shit, okay ka lang ba? Oh my God, my car! Sabay baba ko ng kotse. Agad din lumabas ng kotse si Carla. Wait, Sisi! Lumabas din ang may-ari ng kotseng nakabanggaan namin at agad itong nagsalita. What the hell are you doing, miss? Marunong ka bang mag-drive? Alam mo ba kung gaano kamahal ang kotse ko? Oh, we're very sorry, mister. Don't worry, we'll pay the damage. Agad na nagpagkumbaba si Carla. Shut up, Carla. Why are you saying sorry for this stupid driver? I bet he'll be fired after this incident because his boss will fire him for recklessly driving in their car. Excuse me, miss? Anong sabi mo? Why am gonna be fired, huh? Kotse ko to, no? Ikaw ang reckless. Hindi ako. Tingnan mo nga, ikaw nga yung bumangga eh. Nasa lane ako. Bulag ka ba?